Isang mapagpalang umaga mga minamahal kong tagapanood ng Katukad Vlog. Ang araw na ito ay araw ng Sabado at meron tayo gagawin ngayon mga katukad. At ang content natin ngayon mga katukad ay evangelism. So ayun, samahan niyo ako mga katukad sa araw na to, sa inyong panonood, dahil ang gagawin natin mga katukad ay hindi basta-basta, kundi ito ay pangangaral ng mabuting balita. So ayun guys. Tinatanggap ko kita bilang Panginoon, Diyos, tagapagligtas, at hari ng aking buhay, at At meron na tayo guys na ibibigay doon sa mga aaten guys. Ayan. Love gift ang tawag dyan mga katukad. Nandito po kami para tulungan kayo sa tulong po ng Diyos. Willing po kami ipanalangin kayo at ilubog po sa ating Panginoon. Kaya kung wala na po tayong ginagawa, naanyayahan po kayo ng ating Panginoon sa lugar po ito. Mga 1 hour lamang po, makikinig lamang po tayo at uupo. At meron po kaming munting regalo ibibigay ko sa inyo. Marami pong salamat. Pagpalain po ang bawat isa. ating patuloy po natin iupo. Huwag po natin pansinin ang mga anak sa paligid po natin. Oh, we bless you, Lord. We glorify your name, Jesus. You are Lord. He is Lord. The Lord is here. Oh, we bless you. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa ating Diyos? Ang Diyos na nagligtas sa bawat isa. Ang Diyos na walang katulad, na inalay ang buhay para sa inyo. Inalay ang buhay para sa akin. Oh, we bless you, Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord.
Lord, for giving us another chance to worship, another chance to praise you. Lord, dalangin po namin sa oras na ito. Patuloy niyo pong linisin ang buhay at puso ng bawat isa. Anuman pong kabigatan, Lord, anuman pong karumihan, Panginoon, ang nasa puso po namin ngayon, we are praying, O Lord, cleanse us. We surrender it to you, O God, in the name of Jesus. Linisin niyo po ang buhay at puso ng bawat isa. Hayaan niyo po, O Diyos, maging bukas po ang aming isipan, Lord, para po sa mensahe ng iyong pong salita. And Lord, we pray walang sino man, Panginoon, ang Lord, pinulakan ng inyo pong gawain, Panginoong Jesus, ang hindi niyo po kakatagpuin, ang hindi niyo po hihipuin ng buhay, ang hindi niyo po papagalingin. Marami pong salamat. Bless the rest of the hours, O God. And dalangin po namin, remind, Lord, ang iba pa pong mga na-invite namin to come in this place in the name of Jesus. We thank you, we bless you, and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Sige po, pwede na po tayong umupo. Baka nangyawit na po kayo. Purihin ang Panginoon. Yung mga batang maliliit, punta kayo dun kay Sister Jana, kay Ate Jana. May tuturo sa inyo. Tapos, move forward po tayo, yung mga nasa likod. Pupuan po natin yung harapan para maganda kong tingnan. Sige po, mas maraming blessings yung nasa harap. Totoo po yan, mas maraming blessings sa harap. Pupuan po natin. Para po yung mga huling dadating, sila na po yung uupo sa likod. Sige po, wag po tayong mahina. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng tumugon sa panawagan ng Diyos na magbigay ng panahon, maikling oras po para po sa kanyang salita. Maraming tao, busy po sa oras po ito, sa panahon natin. Ginugugol po maraming oras sa paglilibang, sa paglalaro, sa pagtatrabaho, o sa iba pang bagay. Pero pagdating po sa gawain ng Diyos, marami pong dahilan. Di po ba? Kakaunti lamang po ang nagre-response. Kaya tama nga po sabi ng Biblia, 200 na tinatahak ng tao. Isang napakalapad at isang napakakipot. Doon pong nasa napakalapad, napakarami pong tao ang nagtutulungan, nagpupuntahan, kasi maluwang, maganda ang daan, panatag, patag ang daan, at hindi po nagsisiksikan sila doon. Napakaraming tao. Pero doon po sa napakakipot, katulad po natin, kakaunti lamang po yung dumadaan. Doon po sa napakaluwang, ang dulo po nun ay kapahamakan. Pero doon po sa napakasikip na kakaunti lamang ang dumadaan, kaunti lamang tumutugon sa panawagan ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang dulo po nun ay buhay na walang hanggan o kaligtasan. Kaya pilitin po natin, sikapan po natin, sapagkat nasa huling panahon na po tayo. Ang panahon po natin, nasa huling panahon na po tayo. Totoo po yung sabi ng Biblia. Maaari yung mga anak natin, last generations na po ito na mararanasan, makikita po yung Antikristo. So dapat po maghanda tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Isa pong magandang umaga at punong-puno po ng pagpapala sa bawat isa. Ako po si Brother Robert at ipinapakilala ko po sa inyo ang Jesus is Lord Church. Kami po ay isa lamang instrumento ng Diyos dito sa lugar ng Tatalon. 5 pong cluster ang binubuo po ng Tatalon. Isa pong Masaraga, may gawain po doon. Isa po sa Kaliraya, isa po sa Agno, isa po sa may Hilltop, at dito po sa Victory. Composes po kami ng mga mananampalataya, mga lingkod ng Diyos, at ang tanging layunin po namin ng JIL ay ipahayag po ang purong salita ng Diyos. Wala po kami itinataas na relihiyon, wala po kami politikong itinataas din po at pinapakilala, kundi ang nais po namin pong ipakilala ay si Jesus lamang po. Bakit po? Sapagkat sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, siya lamang ang daan, buhay at ang katotohanan, wala pong makapapunta sa Ama. Nasaan po ba ang Ama? Nasa langit. Kung hindi sa pamamagitan niya. Hindi po masamang relihiyon, pero hindi po relihiyon ang makapagliligtas sa atin papunta po sa langit. Amen po?
Kaya ang Jesus is Lord Church po, ang aming spiritual director, wala pong iba kundi si Bishop o si Congressman Brother Eddie Villanueva. Siya po yung congressman sa Sibag Party List na nanalo po. At ang anak po niya ay si Senator Joel Villanueva. At nagsimula po ang JIL sa ilang estudyante lamang. Kung di po ako nagkakamali, 13 o 15 estudyante. 15. Nag-start po sa PUP. Doon po isa pong guro o professor si Brother Eddie. At siya po ay nagpagamit sa Diyos. Sa mga estudyante na yun, lumaganap na po ang gawain ng Diyos. Noong pong 1980s, I think nag-start o 70s. Alam po ba ninyo? Around the world, marami na pong gawain ng Diyos. Sa Amerika, sa Australia, sa Canada, sa China, even China o even Hong Kong, sa iba't ibang panig ng mundo, marami na pong gawain. At isinisigaw po ang pangalan ng ating Panginoon. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya maraming salamat po sa pagtugon ninyo at asahan po ninyo yung ginawa po ninyo ngayon nakatala sa langit at hindi po ito masasayang. Pagdating ng araw, makikita po ito ng ating Panginoon, mag-aani po tayo ng kabutihan. Ang ibabahagi ko lamang po sa inyo ay tungkol po sa buhay ng mahirap na tulad natin. Ikaw at ako, lumaking mahirap. Bakit tayo nandito sa lugar na ito? Dahil tayo po'y mahirap. Ano ba ang buhay ng mahirap? Natanong na ba ninyo sa inyong sarili? Ako, natanong ko sa sarili nung bata pa ako. Bakit may mahirap? Bakit may nagugutom? Sila masarap ang pagkain. Natanong ko po ba niyo sa inyong sarili nung bata ako? Tanong ko po yun. Kasi ako po, kaming ani, magkakapatid po kami, driver lang ang tatay ko. Natutulog kami minsan, naranasan ko na natulog na wala pong hapunan. Naranasan ko po, dahil ang tatay ko kapag jeepney driver, kapag nasiraan, walang kita. Isang kahit, isang tuka. So naranasan namin pumasok ng walang baon sa school. Naglalakad kami diyan sa tatalong. Di po ba? At naranasan namin talaga na punit-punit ang aming damit. Pero sabi nga po doon, simula nung mabasa ko ang salita ng Diyos, at sinabi ng Diyos doon, sa aklat ng Daniel, chapter 4, verse 26, na lahat po ng tao ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Lahat ng tao, mayaman o mahirap, ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Bakit tayo mahirap? Imagine ninyo kung lahat ng tao mayaman, hindi na kailangan ng Diyos. Kasi sabi sa Biblia, doon sa chapter 19, verse 23-24, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit mahirap sa isang mayaman? Pansinin natin ang mayaman sa panahon ngayon, napakaraming pera, napakaraming negosyo, napakaganda ng bahay, napakaganda, napakagagara ng sakyan, walang inaatupag kundi pagpapayaman. Walang iniisip, baka may magnakaw ng kanyang kayamanan. Walang iniisip kundi palaguin ang kanyang kayamanan, kundi pansarili lamang, walang panahon sa Diyos. Yun lamang, kaya sabi nga po doon, napakapalad nating mahihirap. Sabi po dito sa ating babasahin, kung may Biblia po kayo, sabi po rito sa aklat ng Lucas chapter 6 verse 20-21, ikaw at ako mapalad. Mapalad tayo kahit mahirap tayo. Bakit? Sabi po dito, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, mapalad kayong mga dukha. Pag sinabing dukha, mapalad o mahirap. Dukha, salat sa yaman. Salat sa maraming bagay. Pag sinabi pong dukha, di po ba? Mapalad kayong mga dukha, ito ang sabi ni Jesus. Sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Sa ibang translation, sabi po dito, mapalad kayong mga mahihirap sapagkat paghaharian kayo ng Diyos. Ang sabi sa verse 21, mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y pupusugin. Mapalad kayong mga tumatangis. Diba sa sobrang hirap, umiiyak tayo minsan. Hindi natin alam, lalo ng nanay, hindi alam kung saan kukuha ng pagkain ng anak. Kapag nakita niyang anak umiiyak at nagsabi, ma, nagugutom na ako. Anong gagawin ng nanay? Unang-unay, iiyak sa awa sa anak. Karanasan namin ng nanay yun.
ang nanay ko nangungutang sa kapitbahay, halos magmakaawa para meron kaming pagkain mandamang sa amin dyan. Yun ang nangyayari, nararanasan ng isang mahirap. So, ang sabi ni Jesus, mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magkagalak. Ngayon, paano natin mararanasan ito pangako ng Diyos? Umiiyak Ito'y siya, guys. promise ng Diyos. Brother Robert, bakit Ramdam niya ngayon? yung kanyang Ganito yung pa rin buhay. ang nangyayari sa buhay ko. Ako'y lugmok pa rin sa hirap. Kahit anong gawin ko, pagkukumawag, pagsisikap, baon pa rin ako sa utang. Kumikilos Kahit na ang anong banal na gawin espiritu, ko, guys, sa pag-overtime, kalagitnaan. halos dugo at pawis, pero ganun pa rin ang nangyayari sa aming buhay. Hindi lang yun. Mahirap na nga tayo, marami bang sakit na nararamdaman. Nararamdaman pa natin minsan ang kalungkutan sapagkat pag lumapit tayo sa mayayamang kamag-anak, tayo ay tatanggihan, tayo ay hahamakin. Mahirap na nga yung ating nararanasan, pahihirapin pa yung ating nararamdaman. Wala kang magagawa kundi magtiis, sarilinin ang nararamdaman. Pero purihin ng Diyos, meron siyang pangako sa ating narinig. Ayaw ng Diyos, hindi ito, alam niyo po ba, na hindi ito ang plano ng Diyos sa tao na maglugmok sa kahirapan. Ang plano ng Diyos ay iba. Sabi sa John chapter 10 verse 10, naparito ang magnanakaw, referring to Satan. Naparito ang magnanakaw, unang-una para putay, para magwasak at manira, o para pumatay, magnakaw, pumatay. Basahin po natin in John chapter 10 verse 10. Ang sabi po dito, naparito ang magnanakaw, referring po kay Satan ito. John chapter 10 verse 10, kaya lamang pumunta rito ang magnanakaw upang magnakaw, nakawin po ang pagpapala na nasa atin, nakawin ang buhay na bigay ng Diyos sa atin, pumatay, patayin ang kaisa-isang buhay natin, at magwasak, manira. Tatlong bagay po. Pero naparito ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sabi po sa susunod na talata, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Pag sinabing buhay na ganap ay kasiyasiya, ito po'y sagana. Bagamat wala tayong magandang bahay, hindi pinapangako ng Diyos na kapag na-born again ka, bigla ka magkakaroon ng bungalow. Unti-unti lamang po yung mararanasan natin ayon sa kalooban ng Diyos. Pag sinabi pong ganap, ito po'y payapang buhay, meron pong kagalakan at kasiyasiya. Merong kasiyahan sa buhay. Ibig sabihin, merong contentment. Mararanasan mo ang kapayapaan. Di tulad po ng isang mayaman na walang kapayapaan sa puso. Bakit po maraming celebrity ang nagpapakamatay? Bakit po sikat na sikat sila, kumpleto sa lahat ng bagay? Bakit po nagpapakamatay ang mga celebrity, mga kilala natin sa Facebook, nakikita natin, even mga artista? May kulang. Wala silang kapayapaan sa puso. Wala silang kagalakan. Bagamat nasa kanila ng lahat, pero hindi pa rin sila masaya. Kulang pa rin. Ang makapagkukumpleto lamang yun, alam po ninyo kung sino? Ang Panginoong Jesus. Kaya ang tao po nararanasan ng iba't ibang klase ng hirap, sakit at karamdaman, tulad po ng ating binasa, ito po ay kagagawan ng kaaway. Naparito sa Satan para ang tao ibigyan ng kahirapan, pinarusahan ng Diyos ang tao dahil tayo nagkasala. Kaya nagkaroon ng kahirapan, nagkaroon ng sakit at karamdaman, nagkaroon ng kalungkutan, nagkaroon ng kulang sa puso, laging may hinahanap. Ako nung kabataan ako, may hinahanap ako eh. Di ko may pagmamalaki sarili ko, mabait akong bata, pinalaki ako ng Diyos, ng magulang ko na mabait. At sabi ko, malapit din ako sa Diyos, pero sabi ko, Lord, bakit parang kulang? May hinahanap pa ako. Malapit naman ako sa iyo, nagpipray, mabait akong bata. Ang magulang ko, mapalanginin, nilalapit ako sa Diyos, tinuturo ang mabuting bagay. Pero kulang. Sabi ko, parang hindi ako ligtas. Pero simula nung tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, doon lamang ko naranasan ko yung kompleto.
kontento sa ating buhay. Yung kahirapan po nararanasan natin, hindi po kalooban ng Diyos yan. Yan ay kagagawan ng kaaway. At mapapalaya lamang po ang tao kapag isinuko niya ang kanyang buhay kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Lahat po tayo, yung buhay natin na yan, hiram lang natin sa Diyos. At masasabi ko pong napakaikli. Pansinin po ninyo, sa panahon po natin ngayon, dahil nasa huling araw na tayo, ang buhay ng tao, paikli na po ng paikli. Nakuha ninyo? Kakaunti na lang ang umaabot sa senior. Nababalitaan ko, 50s pa lang na hospital. Karamihan po namamatay. Bakit? Unang-una dahil sa lifestyle. Nahilig sa gadget. Ayaw nang maglakad. Malapit lang, tatricycle pa, imomotor pa. Ayaw nang maglakad. Lahat gusto, sumakay na sumakay. Di po ba? Wala nang exercise. At gusto kumain lang ng kumain, kaya pataba ng pataba ang generation ngayon. Di po ba? Kaya yun po ang resulta. Pero sabi nga po ng Panginoon, lahat ito ay kagagawa ng kaaway. Hindi po yan ang totoong plano ng Diyos sa atin. Mararanasan lamang natin ang kapangyarihan ng Diyos kapag isinuko natin si Jesus, sinuko natin ang ating sarili kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mapapalaya lamang po tayo sa sumpa ng kahirapan, mapapalaya po tayo sa sumpa ng sakit at karamdaman, mapapalaya po tayo sa iba't ibang klase ng problema kapag tayo po ay nagdesisyon na isuko natin ang ating buhay kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Marahil baka sabihin nyo rin, Brother Robert, mabait naman ako, palasimba. Actually, kung mapagbigay nga ako sa kapwa, lagi kong binibigyan, kahit wala na ako, binibigay ko pa lahat ng meron ako. Meron kasi ako kilalang ganyan, ang kamatayang pagkawalay sa Diyos. Pero purihin ng Panginoon, sabi nga po doon sa Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa silong ng langit para isakaliligtas ng tao, kundi pangalan lamang ng Panginoong Hesus. So, ibig sabihin lamang po, para tayo ay mapalaya sa sumpa ng kahirapan, sa sumpa ng sakit at karamdaman, at anumang sitwasyon na nating nararanasan, even sa kamatayan, mapapalaya lamang po tayo doon kapag tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Ang tatanggapin po ninyo at inaalok ng Diyos sa oras na ito ay kaligtasang libre, hindi po ito relihiyon. Magkakaroon po tayo ng totoo at tamang relasyon sa ating Panginoong Hesus. Hindi po makapagliligtas ang relihiyon. Kahit ikaw yung taong pinakamagandang relihiyon, o pinakamaraming relihiyon, pagdating ng judgment, alam po ba ninyo, lahat po tayo, one by one, i-judge ng Lord pagdating ng araw. Hindi kayo ba pagtatanggol ng nanay mo na mahal ka pagdating ng judgment? Even ang best friend mo, hindi ka may pagtatanggol kapag judgment na ng Lord na tulan tayo. Kahit ang pinakamagaling na abogado, ang hirap mo, sa Diyos hindi tayo may pagtatanggol. Bakit? One-on-one, haharap tayo sa Diyos at hahatulan tayo sa lahat ng ginawa natin nung tayo'y nabubuhay pa dito sa lupa. Ang buhay na ito at dalawa lamang po yun, sa taas o sa langit. Kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, pinagkatiwala mo kaisa-isang buhay mo sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, tinanggap mo siya ng buong puso, inamin ang iyong kasalanan, nakapasok siya sa ating puso at makakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Pero ito po'y warning. Kapag ito'y tinanggihan mo, ang salita ng Diyos ay inayawan mo at dating ng araw, walang hanggang kaparusahan po ang mararanasan ng taong. Mamili po kayo. Walang hanggang kasama ang Diyos, kapahingahan doon sa langit. Tanggapin niyo po si Jesus bilang Panginoon at sarili at tagapagligtas. At ang pangako ng Diyos, mararanasan natin ang isang ganap at kaaya-ayang buhay. Yun ang pangako ng Panginoon. Mararanasan lamang natin yun, lahat ng promises ng Lord, tulad na pinasa natin sa mahirap, tayo ay maghahari ang Diyos sa buhay natin. Unang-una, tayo ay hindi na magugutom sapagkat bubusukin tayo ng Diyos. Hindi na tayo iiyak sapagkat aaliwin tayo ng Diyos. Magkakaroon tayo ng kagalakan. Amen?
Huwag na po tayong mag-isip pa. Iniaalok po ng Diyos sa oras na ito, kaligtasan ng ating kaisa-isang kaluluwa. Baka sabihin ninyo, pari naman yung kapatid ko pagligtas, sapagkat siya lamang ang daan, buhay at ang katotohanan, walang makakapunta sa langit kung hindi sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, lahat tayo dadaan kay Jesus bago pumunta ng langit. Sino po gusto rito pumunta ng langit? Taas po ang kamay, nakikita ng Diyos. Lahat, di po ba? So, nagdidesisyon kayo dapat tanggapin si Jesus bilang Panginoon sa inyong buhay. Tumayo po tayo lahat. Nalasing, alam ko may magagawa ang Diyos. Habang inaawit po natin ito, itaas po natin ang ating kamay, tayo po'y bumugin. Awitin po natin ito ng may panalangin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod, alam kong na'y magagawa ang Diyos. Meron ka bang sakit sa oras na ito? Nais mo bang mapalaya sa sakit at karamdaman? Nais mo bang mapalaya sa paghihirap sa sobrang hirap ng buhay? Nais mo bang mapalaya sa kalungkutan? Meron ka bang hinahanap sa iyong sarili? Marami ka nang nilapitan, marami ka nang ginawa ng paraan, pero pawang bigo at kabiguan. Bakit hindi mo subukang lumapit kay Jesus na siyang may-ari ng iyong kaisa-isang buhay? Siya lamang nakakaalam kung ano ang mabuti para sa iyo. Magtatapat sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. Let us sing the song faithfully. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya may susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. May gagawin ng Diyos sa iyo sa oras na ito kung magtitiwala ka sa Kanya. Sa lahat po ng gustong magsuko ng kanyang buhay at tumanggap ng libreng kaligtasan na iniaalok ng Diyos ngayon sa oras pong ito, itaas po ninyo ang inyong dalawang kamay. Tutulungan ko po kayong lumapit sa Diyos. Ang gagawin lamang po natin, ibubuka po natin ang ating bibig, tatanggapin natin siya sa ating puso. Susunod po kayo sa aking panalangin. Tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sumunod po ang lahat sa maikling panalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa aking narinig. Salamat, Panginoon. Hindi po naging huli ang lahat sa aking buhay. Nalaman ko po na ako'y makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Inaamin ko po ang lahat ng aking kasalanan nagawa ko mula pagkabata hanggang kasalukuyan.
hanggang kasalukuyan. Patawarin po ninyo ako. Patawarin niyo po At binubuksan ko po at binubuksan ang ko po aking puso. ang aking puso. Nagdidesisyon po ako. Nagdidesisyon po ako. Tinatanggap kitang tunay Tinatanggap po kita ng bilang Panginoon, bilang Panginoon. Diyos, Diyos, tagapagligtas tagapagligtas at hari at ng aking buhay. ng aking At buhay. pakisulat mo po At pakisulat ang mo aking pangalan ang aking sa pangalan aklat ng buhay sa aklat ng buhay sa kalangitan. dyan sa kalangitan. Ito ang aking dalangin Ito ang aking sa dalangin pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang po mananalangin, manatili po tayo nakadukot, nakapikit. Tinatawag ako ang lahat ng leaders na ipanalangin po ang bawat isa. Kung ano po ang kanilang pangailangan, release blessings, release healings. Yes, punta po tayo. Puntahan po natin sila. Hindi po tayo makakapag-altar call dahil po yung masipit. Pray for them, ipanalangin natin sila, ano man ang kanilang needs, physically, kagalingan, kalutasan ng problema. Yes, in the name of Jesus. Ang kung may magagawa Ang Yes, in the name of Diyos. Jesus. Nakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang pangamin na nagkaroon ng pananampalataya sa kanyang puso. Huwag pong mawala ng saysay. Kumilos ka sa kanyang buhay mula ngayon. Nakilang Ama, kumilos ka sa kanyang pamilya. Patunayan mo na ikaw ay Diyos na mapagmahal, Diyos na mahabagin. Maranasan niya ang iyong kapangyarihan at iyong pagmamahal. Samahan mo siya araw at gabi sa lahat ng kanyang gagawin. Ingatan mo siya, Panginoon, at uligtas sa kapahamakan. Maranasan niya ang iyong pangako, ang isang maaya-aya at ganap na buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. In Jesus' name, Lord, I release blessings ka. Ano man sitwasyon ng kanyang buhay, kailangan niya ng kapayapaan, kagalakan sa puso, ipagkaloob mo po. Yakapin mo po siya ng iyong pagmamahal. Paramdam mo po sa kanya na mahal mo siya. At kahit kailan na pinamahati mo siya iniwanan at kamatayaan. Patuloy mo siya samahan sa buhay na ito. Ang ginawa niya, hindi niya pagsisisiyan. Dahil naroon siya nagkatimpala pagdating ng araw. Pagpalain mo lahat ng aspeto ng kanyang buhay, kanyang hanap buhay at ang kanyang pamilya. Inihiling ko lalo kang maging malapit sa kanya sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord, in Jesus' name, I release healing and blessing, Lord, sa kanilang buhay. Sa pangalan po ni Jesus, kahabagan mo po sila, dakilang Ama. Dalangin ko maranasan na ninyo ang awat, habag at awa ang iyong pagmamahal. Maranasan nila ang iyong kapangyarihan, ang kupustusan ng iyong kapangyarihan. God, in the name of Jesus, bless them, O God. In Jesus' name, bless them. Paghari ka sa kanilang buhay. Maranasan nila ang totoong kapayapaan, isang ganap at kaaya-ayang buhay. In the name of Jesus, Lord. Holy Spirit, right now, O God, kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Kumikilos po ang Banal na Santong Espiritu, nararamdaman ko. Yes. Yes. At inaabot po niya, Yes. Diyos, ang pangailangan niyo. Manampalataya lamang po kayo, nararamdaman po ang pagkilos ng Holy Oh, Spirit. yes. Inaabot ng Diyos sa oras nito, anuman ang pangangailangan nyo right now. In Jesus' name, tinutugon ng Diyos. Right now. In the name of Jesus. In Jesus' name. Heal them, Lord. Heal them, O God. Heal them, O God, in Jesus' name. Heal them spiritually, O God. Touch them, Lord. Touch them, O God, in Jesus' Yes. name. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Touch them, O Jesus. Oh, hallelujah. God is touching you right now. God is moving. Yes. Gumagalaw ang Diyos sa oras na ito. Oh, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah.
natin ang walang hanggang pag-ibig at walang kapantay ng Diyos Ama. Maranasan po ninyo ang walang kapantay at di nauubos na napakayamang biyaya ng Diyos Anak at walang hanggang pakikipisan, pag-iingat at pagsama ng Banal na Santong Espiritu sumaatin ngayon at magpakailanman. Salamat po sa iyong lahat ng kapurihan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. God bless everyone. Tapos yung ano, ay wait lang. 001, ayan si Ma'am. And 0017, Sir Hopely Cabos. Sige po, kayo na lang po. Ayan, palakpakan naman po natin ang Lord. Pinaulangan po nila ang atin pong invitation. Meron po kayong small token of appreciation. Pastor Robert, Sister Flor, and other victory leaders and workers for picture taking po. Ready po, 1, 2, 3. Meron na po ba lahat? Praise God. Sige po, picture po tayo. Picture po tayo dito sa harap. At kalagayan po ng aming mga buhay. Salamat sa inyong pag-ibig na ginawag po sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na siya magbibigay po ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, kaligtasan sa aming mga buhay, kagalingan sa aming mga karamdaman at siyang patuloy na magkakaloob ng mga bagay na kinakailangan namin sa aming buhay. Salamat po Panginoon, dalangin po namin na patuloy na ipaalala mo po sa amin ang mga napakinggan po namin sa umaga pong ito. Hayaan mo po ang iyong habag at biyaya at ang iyong pagsama ay patuloy na maranasan ng bawat isa sa pag-alis po namin sa lugar na ito. Dalangin ko po na patuloy mo pong ingatan ang lahat ng tao at pamilya na nagbigay ng panahon at oras sa pakikinig ng salita. At dalangin po namin na magkaroon po sila ng puso, Panginoon, na nagnanais
na makilala kang lubusan at makapakinig ng mas marami at mas mahigit pa ng iyong salita sa kanilang buhay. Salamat po at samahan mo po kami sa aming mga gagawin sa araw pong ito at maranasan ng iyong mayamang habag, biyaya at pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo nga rin po lahat ng mga taong sumuporta sa gawain na to. Ikaw po ang bahalang magkaloob ng higit pa sa kanilang mga ipinagkatiwala po. Salamat at sa inyo po namin pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa at ang araw na to. Sa inyo po ang papuri, sa inyo po ang pagsamba aming Diyos Ama sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ayan. Ayan po, iniimbita. So tayo. So ayan guys, ang ganito lamang ang video na to. Kasama ko ang aking minamahal na kapatid sa pananampalataya, ayan si Brother Alan. So yung mga sabi mo Brother Alan sa ating kusid ngayon. Pasalamat ako sa Panginoon na binigyan niya tayo ng magandang araw ngayon at nakapag-proceed tayo ng mapayapa. Yun. Hanggang dito lang mga katukad ang video na to. Maraming salamat sa lahat ng dumalo, sa lahat ng hinipo ng Diyos, sa kanilang mga buhay. Dalangin po namin sa araw na to, kasama ko si Brother Alan, na yung hinipo ng Panginoon sa pagkakataong ito ay tunay na makakilala sa Kanya at makaranas ng tunay na kapayapaan sa buhay. So yan guys, hanggang dito lang. Bye-bye and God bless. Peace.